Cost and selling price calculator. So, simpleng calculator lang to guys para sa mga Google Sheet na gumagamit. Ayan, so naghahanap ng ganito. So, simple lang siya. Basic lang din naman. So, madali lang naman to i-edit. So, ang gagawin nyo dito guys, i-edit nyo lang yung kulay yellow. Ayan, ito. Itong target margin. Kung magkano yung ilalagay nyo, kung ilan, kung 40%. So, nakalagay dyan ay 40%. So, gagawin nyo dyan, palitan nyo na lang yung number niya. Kunyari, 50%. Kailangan, meron pa din siyang sign na percent para gumana siya. Ayan. So, 50%. So, baguhin natin itong target margin natin. Gawin natin 50. Ayan. So, dito, simple lang din naman siya. Kunyari, maglagay tayo ng i-compute natin. Kunyari, sa printing business, yung business natin. Yung mga mag natin. Okay? So, lalagay natin dito yung materials. Yung mag kasi, yung plain na white, yung sublimation na mag. So, ang presyo kasi ngayon yan ay nasa 35 na ata. 35 pesos yung white yung plain. Yan. So, 35. Sa electricity, gagamit ka ng kuryente dyan kasi magpe-press ka ng sublimation mag, di ba? So, lagay na lang natin 10. Ayan. Sa manpower, lagay na lang natin siguro 5. Bawat baso, bawat baso. Tapos sa business, sa internet, so maglagay din tayo para naman kahit papano, mailabas natin yung expenses natin sa internet. So, lagay lang tayo ng 5. Sa business permit naman, siyempre kailangan yan kasi nagbabayad yan ng permit. So, ilalagay din natin siya sa expenses natin. So, lagay lang tayo ng 5. Ayan. So, dito naman sa ating other expenses, kunyari, siyempre yung packaging niya, yung plastic o yung box, with box or plastic. Okay? So, lagyan lang natin dyan 5. Ayan. So, bawat ano yan bawat per mag. Okay? So, ang total cost natin dyan ay 65. So, yun yung pinaka puhunan natin. Ayan. So, dito, yung price before VAT. So, may VAT din kasi ito guys 12% din. So, nilagyan ko na para din to sa mga online selling nila para makita nila kung meron din siya idea na kasama na yung 12% niya. Ayan. So, ano siya, ang price before niya ay 130. Okay? Price before VAT, so 130 pesos. Ayan. So, pag may VAT siya, VAT niya, 12%, 15.60 yung idadagdag natin. So, ang pinaka-regular selling price niya ay 145 sa isang sublimation bag. Pag magpiprint ka ng bag. Ayan. So, 145.60. So, yun ang presyo 1. So, labas na yung, expenses. Pati yung, may na siya, 12% VAT na. So, yung profit order mo, bawat baso ay 65 pesos. Kasi target margin ka ng 50%. Ayan. So, kung gusto mo mag-discount naman, so, umigay ng discount yung customer natin. So, meron tayo 20%. So, pinaka-prices niya na ay 116.48 pesos. Ayan. So, makikita nyo na diba dito. Ayan. Target margin, 50%. Pinaka-total selling niya, yung pambenta talaga, 145.60. So, kung discounted naman, 116. So, pero yan bag sublimation yan. Yan yung pinaka-presyo na. Okay? Yung cost selling natin ay merong 12%. So, kung babaguhin mo naman yung yung pinaka niya, ito, pinakita natin kanina. Yun lang din naman yung i-edit nyo. Dito sa baba, huwag nyo na ito i-edit kasi automatic na yan Yan. So, naka-automatic yan. So, i-edit mo lang yung kulay dilaw. Yan. Ito lang yung mga i-edit mo. Ayan
Yan. So, kung meron ka pa idadagdag, ilagay mo na lang sa other expenses. Pinaka-importante naman yan yung business permit natin. Tapos, internet, manpower, electricity. Di ko na nilagyan ng rent. Kasi nga, di ba, kung nag-uupa ka, siyempre, maglagay ka din. Dito mo na lang siya idagdag sa other expenses mo. Yung rent kung nag-uupahan ka lang. Pero kung may sarili ka na shop, okay na ito. Dito na lang sa materials. Yan, electricity, manpower, internet. Kung may kulang pa dyan, idagdag mo na lang sa other expenses. Ito yung pinaka-ideal pricing natin para sa sublimation bag. So, ito yung competition. Pwede kayo mag-try ng ibang product nyo. I-input nyo lang yung materials kung magkano. Siyempre, yung electricity. Kung gagamit ka ng electricity, kung wala naman, gawin mo lang zero. Ayan o. Nagagawa naman ng zero yan eh. So, manpower, internet. Siyempre, kailangan natin ng manpower kasi kung mayroon kang tauhan, di ba? Kung may pinapasahuran ka, ilalabas mo na sa mga expenses mo. Ayan. Internet, napaka-importante yan para mailabas mo expenses sa internet mo monthly. So, meron ka kagad pambayad na doon pag nilagay mo yan dyan. Business permit. Kung wala ka naman business permit, pwede mo lagyan zero. Ayan. Pero kailangan talaga may business permit eh. Diba? Maliit man o malaki, kailangan ng business permit para legal. Ayan. 5. Electricity, 5 or 10. Ayan. So, pwede na mag-10. Kasi, yun eh, sublimation yun eh. Gagamit ka talaga ng kurente. So, ito yung pinaka-sample natin, guys. Simple, lang to. Cost and ceiling price calculator natin sa, natin. Business natin. So, kayo lang bahala dyan. Mag-compute ko yung i-compute nyo. Ang gagalawin nyo lang yung dilaw, Dilaw lang talaga. Dito, automatic na to. Ito, automatic din lalabas dyan. So, pag nilagay natin, 5. Ito, di ba? 145 yan. Ito, 145. So, pag ginawa natin 5, ayun, automatic na siya magiging 134. At meron din siya graph chart. Ayan, makikita yung total cost, pinakamalaki. Ayan, so ito yung pinakasimpleng natin, cost and ceiling price calculator.